Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Pagnanakaw sa isang establishmento sa Pampanga, sa pool sa CCTV. Motorsiklo dumaos-dos matapos bumangga sa garong sa Mangaldan, Pangasinan. Ang init! Panahon ng tag-init, nagsimula na. Asang temperatura sa mga susunod na araw, alamin. At sangkaterbang isda nahuli sa ilog sa Dingras, Ilocos Norte. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, opisyal niyang nagsimula ang panahon ng tag-init. At ayon sa Pag-asa, tuloy na raw kasing nawala ang epekto ng hanging amihan o northeast monsoon sa malaking bahagi ng bansa. Dahil dyan, asahan na ang tuloy-tuloy na pagtindi ng init at alinsangan sa mga susunod na araw. Paalala muli ng Pag-asa, magsuot ng preskong damit, iwasang magbilad sa arawan, at dalasan ang pag-inom ng tubig para makaiwas sa heat cramps, heat exhaustion o kaya heat stroke. Karaniwang natatapos ang tag-init o dry season sa huling bahagi ng Mayo o sa unang bahagi ng Hunyo. 47 degrees Celsius na pinakamataas na heat index sa bansa ngayong 2025 na itala sa Dagupan City kahapon, March 25. Kaugnay niyan may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, kasabay ng pagsisimula ng panahon ng tag-init o dry season, asahan na raw ang mas mainit na panahon o mas mataas na heat index ayon sa Pag-asa. Naitala ang 47 degrees Celsius na heat index o damang init kahapon sa Dagupan City. Sa datos ng Pag-asa, ito ang pinakamataas na heat index sa lungsod ngayong taon. Asahan pa raw ang patuloy na pagtaas ng heat index hanggang sa mga susunod na araw, kasabay na rin ng formal na pagsisimula ng dry season ngayong araw. Tuloy-tuloy na rin ang paglakas ng easterlies dahilan para maranasan ang mainit na panahon. Lumakas yung northeast monsoon kaya nagkaroon tayo ng mga sa upstream o sa Eastern Pacific yung mga weather system na high pressure, kaya yun ang nagpapainit sa mga karagatan po natin. Dahil sa mataas na heat index, nagpatupad ng suspension ng face-to-face classes ang isang syudad at 16 na bayan sa Pangasinan ngayong araw. Blended learning ang ipinapatupad lalo't ilang linggo na lang ay bakasyon na ng mga bata. Nakaschedule na rin sa mga susunod na araw ang final grading examination ng mga learner. Binigyan namin sila ng mga modules. So, ang ongoing naman ang monitoring through chat. At the same time, yung pag-follow up sa mga bata, may mga hindi nga na-update, nagpunta yung mga bata nung Monday, pero sinabihan namin sila na blended yung klase. Samantala, patuloy na nakatutok ang Center for Health Development o CHD-1 sa posibleng kaso ng heat stroke sa rehiyon. Kasabay ng natatalang mataas na heat index, posibleng tamaan ng heat stroke, heat exhaustion at heat cramps ang sinumang babad o exposed sa matinding sikat ng araw. Panawagan po talaga natin ay limitahan po natin yung paglabas po sa ating mga kabahayan para sa mga physical activities or para sa iba pong gawain. So from 10 a.m. to 3 p.m. Sa ngayon, wala pa namang itatalang kaso ng anumang heat emergency cases sa Region 1. Chris, sa monitoring ng Pag-asa, as of 3 p.m. ay naitala ang 46 degrees Celsius na heat index ngayong araw sa lungsod ng Dagupan. Ayon sa Pag-asa, karaniwan daw na nire-record ang mataas na heat index sa pagitan ng 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. Patuloy na pinag-iingat ng Pag-asa ang publiko sa banta ng heat stroke, heat exhaustion at heat cramps. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Pamunuan ng Calasiao Comprehensive National High School problemado sa limitadong supply ng kuryente dahil sa kakulangan ng transformer sa paaralan. Balitang hatid ni CJ Turida.
Umaabot sa 5,600 ang estudyante ng Calasiao Comprehensive National High School. Sila ang nagsisiksikan sa 132 silid-aralan. Ngayong mainit ang panahon, hindi raw kaya ng 4 lang na bentilador na gagamitin sa isang classroom. Pero ayon sa pamunuan ng paaralan, kailangan limitahan ang paggamit ng kuryente dahil hindi ito kaya ng transformer. 1942 ipinatayo ang paaralan at sa nakalipas na mga taon, dumami na ang mga gusali at istruktura na umabot na sa mahigit 200. Kaya tumaas din ang demand sa kuryente, bagay na hindi na kayang ibigay ng transformer. Kaya nililimit lang namin sa 4. Kasi usually, nung wala pang problema, 7 electric fan. In a room. Kaso nga lang, hindi niya kakayanin. Kailangan naming dagdagan yung, anong tawag yung transformer pala. Kailangan dagdagan namin ng amplifier. Upang makatipid sa paggamit ng kuryente, nagpapatupad ng class shifting sa mga estudyante. Ang ilang estudyante bumili na rin ng sariling mini fan upang hindi mahirapan sa kanilang sitwasyon. Hindi na po kaya kasi marami din po kami sa room namin. Mainit din po and yung sa room po namin, kukunti lang po yung electric. May kataasan daw ang kakailanganin na pondo at hindi kakayanin ng MOOE ng paaralan upang maresolba ang problema. Pero naiparating na raw ito sa pamunuan ng Division Office. Tutulong din daw ang lokal na pamahalaan upang masolusyonan ang problema at isa na riyan ang paggawa ng electrical plan. Kailangan makuha natin yung consumption, yung load capacity ng eskwelahan na, buong eskwelahan, para may requestan natin ng transformer sa DECORP. Maging pagtulungan ang LGU. 2 taon na raw ang problema. Sana raw masolusyonan na sa madaling panahon, lalo na ngayon na tag-init. Kasama si Henry Duminzil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Pagnanakaw sa isang establishmento sa Pampanga sa pool sa CCTV. Tutukan sa report. Arestado ang isang lalaki matapos maaktuhang nagnanakaw sa isang butika sa Barangay Lacandula, Mabalacat City, Pampanga. Sa investigasyon ng pulisya, narinig ng isang security guard ang alarma mula sa loob ng butika, kaya agad siyang nagsagawa ng inspeksyon sa paligid ng establishmento. Sa tulong ng isa pang gwardya mula sa kalapit na tindahan, agad nilang ipinagbigay alam sa mga pulis na nagbabantay malapit sa lugar. Meron pong napansin yung guard na nag-a-alarm po yung kanilang establishment. So nung narinig niya po, together with the other guards from nearby establishment, chinek po nila yung paligid. And then nakita nga po nila na yung exhaust fan is tanggal. And then yung isa pong security guard is tumawag po ng pulis na nagro-robing doon po sa area. Kaya immediately po nag-responde po yung ating kapulisan. Mabilis na nakarating sa lugar ang mga operatiba ng Mabalacat City Police Station at naabutan ng suspect habang sinusubukang lumabas mula sa exhaust vent. Parehong butas kung saan siya pumasok. Tatakas na po sana siya kasi doon din po siya dumaan papasok. Doon ka nga mo magtataka, doon sa exhaust fan, nakapagkasya nila ang ating po mga pulis ay inilabas na po natin almost halos 90% na mahigit po is nasa kalsada na po. Residente rin ng Mabalacat ang 28 anyos na suspect. Na-recover sa kanya ang perang nagkakahalaga ng 10,000 pesos at 2 cellphone. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang suspect na nahaharap sa kaukulang kaso. Wala pa siyang pahayag. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, commercial rice, isang buwan nang bumababa ang presyo. Ilang negosyante naman, sinamantalang mag-imbak ng pambentang bigas. Sundan sa report. Patuloy ang pagbaba ng presyo ng commercial rice kasabay ng anihan ng palay ng mga magsasaka. Sa Mangaldan Public Market, 2 pisong ibinaba sa presyo ng bigas ngayong linggo. Nasa 35 hanggang 55 pesos ang presyo ng local commercial rice, habang 50 hanggang 52 pesos naman ang presyo ng imported rice. Malaking bagay po yun, ma'am. Dahil yung ibang, pag nakatipid ka po, may bibili mo pa ng ibang pangangailangan po. Sinasamantala ng mga rice retailers sa Mangaldan Public Market ang mababang presyo ng commercial rice. Tuloy-tuloy ang delivery ng mga bigas sa pamilihan. 1 hanggang 2 beses kada linggo ang delivery ngayong buwan. Tiniyak ng Municipal Agriculture Office ng Mangaldan na mananatiling sapat ang supply ng bigas sa bayan hanggang sa mga susunod na buwan. Medyo nag-iimbak ng pakonti-konti. Mahirap din naman yung magsobra kang mag-imbak.
Sa ngayon, mataas ang household stock ng bigas sa bayan. Malaking bagay raw na naging magandang pare-production ngayong cropping season. Halos nasa 80% ng harvested area na base sa ating monitoring sa ating mga na-harvest na palay ay umaabot ng nasa hindi pa baba sa 5 tonelada. Umabot, may mga umabot ng 6 tons per hectare. Parang nasa 120 kabans per hectare po ang average production. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sugatan ng isang traffic enforcer matapos siyang mabangga ng isang tricycle sa Aurora, sa Isabela. Sa dashcam video, tila sinusubukan ng enforcer na parahin ang humaharurot na tricycle. Lumihis ito pakaliwa, pero tinamaan pa rin ang enforcer. Agad siyang nakatayo at nakapaglakad habang dire-diretso naman napalayo ang tricycle. Kalaunan, nahuli rin ng Land Transportation Office ang nakabanggang tricycle driver. Maharap siya sa reklamo at inimpound ang kanyang tricycle. Hindi nagpaunlak ng panayam ang tricycle driver. Motorsiklo dumaos-dos matapos bumangga sa garong sa Mangaldan, Pangasinan. 4 na katao ang sugatan. Tutukan sa report. Sa pool sa CCTV ang pagsadsad ng isang motorsiklo sa National Highway, bahagi ng Barangay Benlag, Mangaldan, Pangasinan, kahapon ng madaling araw. Nawala ng kontrol ang rider matapos bumangga sa likod ng isang garong. Sa investigasyon ng otoridad, walang ilaw sa likod ng garong kaya hindi napansin ng rider. Sugatan ang 2 sakay ng motorsiklo at 2 sakay ng garong na pare-parehong nahulog sa kalsada. Nakita ko na nakahiga yung saka yung motor, nandun din sa tabi niya. Yung kasama niya, yung may angkas siya yung kasama niya, nandun niya nakataob. Nagdudugo na yung kwan. Tapos nung tumawag kami sa pulis, yan, dumating sila. Saka lang nagising yung kwan. Dinala sa ospital ang 4 na sangkot sa aksidente, pero nakalabas na ang 2 driver, habang ang kanilang mga pasahero ay kasalukuyan pang nagpapagaling sa ospital. Ayon sa pulisya, nasa impluwensya ng alak ang mga ito. That once you are intoxicated with beverage or alcohol, you should not drive any motor vehicle. That will compromise the safety of your own together with the others. Paiigtingin daw ng otoridad ang ginagawang random checkpoint tuwing gabi upang masitarin ang mga nagmamanehong lasing para makaiwas sa aksidente. Nakadagdang mag-usap ang 2 panik anumang oras ngayong araw. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Aabot sa mahigit 2,000 kilo ng kamatis ang itinapon sa gilid ng kalsada sa Bambang, Nueva Vizcaya. Hindi na raw kasi maibenta yan ng mga magsasaka dahil sa mababang presyo. Sa presyo lang na 5 piso kada kilo. Luging-lugi na raw sila kumpara sa ibinabayad nila para sa transportasyon at mga trabahador. Sa bayan ng Bayumbong, ikinadismaya rin ang 8 piso kada kilo na wholesale price sa kamatis. Ang ilang magsasaka itinigil na ang pag-ani sa mga kamatis para makaiwas sa dagdag gastos. Sa latest price monitoring, naglalaro sa 20 pesos hanggang 25 pesos ang kada kilo ng kamatis. Ilang mangingisda sa Dagupan City tuloy-tuloy sa paglaot sa kabila ng mainit na panahon. Silipin sa report. Isang linggo nang dire-diretsong nakakalaot si Mang Marvin simula nang maging kalmado ang alon sa baybayin sa Dagupan City. Malaking tulong daw ito sa kanyang pamilya. Nakakalaot na kami ngayon, ma'am. Maganda-ganda na rin ang huli. Ayon sa Pag-asa, ligtas ng pumalaot ang mga mangingisda ngayong tuluyan nang nawala ang hanging amihan. Kasi pag nagkaroon tayo ng northeast monsoon, magalaw yung karagatan natin, ibig sabihin, matataas yung pag-alon pag northeast monsoon. Pero pag ganitong sitwasyon na yung weather system is easterly at saka southwest, makalmado. Dahil nakakapaghanap buhay ng muli ang mga mangingisda, nagsimula na ring dumami ang supply ng sari-saring isda sa Magsaysay Fish Market. Inaasahan daw ng mga negosyante na tuloy-tuloy ang maraming supply ng sari-saring isda hanggang sa mga susunod na linggo.
Pagdating naman sa presyo, may mga klase ng isda na bahagyang bumaba ang presyo habang karamihan ay nanatiling walang paggalaw. Opo ma'am, medyo dumarami na rin po. Medyo mataas. Hindi po pare-pareho yung dating niya, medyo may mataas. Pag nagkadatingan ng marami, mababa. Sa ngayon, nasa 380 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng malaga, habang 250 hanggang 270 pesos ang kada kilo ng galunggong. Nasa 100 pesos per kilo naman ang tilapia, habang nasa 200 pesos per kilo ang pusit. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sang katerbang isda naman ang nahuli sa ilog sa Dingras, Ilocos Norte. Ayon sa mga residente, madalas daw silang makahuli ng maraming isda ngayong mainit ang panahon. Naglagay lang ng lambat sa daluyan ng tubig at doon naiipon ang mga isda, gaya ng tilapia, karpa, hito at dalag. Parang namumulot lang ang kanilang paghuli dahil sa dami ng isda. Umaabot daw sa 170 kilos ang kanilang nahuli. Mabilis naman daw na naibenta ang mga nahuling isda. Bagong teknolohiya sa pagpapatubo at pagpaparami ng halaman gamit ang mga basyong bote. Ating alamin sa report. Dito sa isang tissue plant laboratory sa Villasis, Pangasinan, makikita ang hile-hilerang bote. At kung titingnan ng malapitan, may mga halaman pala sa loob ng mga bote. Ang plant tissue culture ay isang in vitro culture o pag-aalaga ng plant cells at organs sa isang lugar na walang contaminants at sagana sa nutrisyon upang lumaki at dumaming isang halaman. Sample po yung saging. Dapat matured muna yung mother plant mo bago siya magsusuhi. Pero dito? Dito po, baby pa lang nanganganak na. Ang plant tissue culture ay isang paraan ng mabilisang propagation o pagdami at pag-alis ng sakit ng isang halaman. Magiging malaking tulong ito para sa mga magsaka. Nakakatulong po to sa ating magsasaka sa mass production po, lalo na sa saging. Familiar naman po sa ibang plantation talaga ng saging. Tissue cultured po yung kanilang saging. Dito po sa atin, sa Pangasinan, maganda rin po siya sa onion, bawang, para mas maganda po yung ating pong planting materials. Si Hannah, isang agriculture student, plano raw niyang gawing negosyo ang matutunan niya sa plant tissue culture. Mapaparami ko pa siya and pwede ko po siyang ibenta sa market. Bukas sumano ang tanggapan sa mga magsakang gustong matuto sa plant tissue culture. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang araw bago magsimula ang campaign period ng mga lokal na kandidato, may mga humabol na nagsuko ng baril sa pulisya. Ayon sa Ilocos Norte Police Provincial Office, mula March 17 hanggang 23, nasa 27 na baril ang isinuko mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan kung saan sa Lawag City ang may pinakamarami. Ilan sa mga nagsuko ng baril ay mga politiko na may mga dokumento. Sa kabuuan, mula na magsimula ang gun ban noong January 12, nasa mahigit 1,400 na ang mga nakumpiskang baril at ipinresenta ng pulisya. Arestado naman ang isang lalaki sa isinagawang search warrant operation ng PIDEA at PNP sa Binalonan, Pangasinan, pasado alas 5 ng umaga kanina. Kinilala ang sospek na si alias Bong, isang provincial target listed drug personality. Residente rin ng nasabing bayan. Nakuha sa operasyon ang 13 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 68,000 pesos. Maharap sa karampatang reklamo ang sospek na kasalukuyang nakapiit sa PIDEA Provincial Office Jail Facility sa Urdaneta City. Wala pang pahayag ang sospek. Mga kapuso, idineklara na ng Pag-asa ang pagtatapos ng amihan season ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, ito na rin ang simula ng dry season, kaya asahang lalo pang titindi ang init at alinsangan sa mga susunod na araw. Isang low pressure area naman ang nabuo kahapon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa pinakuling datos ng Pag-asa, namataan ng LPA sa layong 350 kilometers silangan ng Southern Mindanao.
Sa ngayon, mababa ang tsansa nitong maging bagyo pero inaasahang lalapit sa lupa at magdudulot ng maulang panahon lalo na sa silangan ng Visayas at Mindanao. Kasabay nito ang patuloy na pag-iral ng easterlies na magdadala naman ng mainit na panahon. Pero mananatili ang posibilidad ng thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Ilocos Provinces at Benguet. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Lolong, Pangil ng Maynila. Mapapanood na simula bukas, March 27 sa GMA Prime, Kapuso Stream at GTV. Tunghayan sa report. May mga sugat at pasapa si Ruru Madrid bilang si Lolo nang humarap siya sa GMA Integrated News sa set ng Lolong, Bayani ng Bayan. Actually, this week, magiging madugo. Grabe ang mga bakbakan, magiging madrama, iyakan. Pero hindi pa dito matatapos ang lahat dahil mapupunta si Lolong sa syudad kung saan mas malalaki at mas mapanganib ang harapin niyang mga hamon. Ibang-iba yung location po natin ngayon dahil may panibagong sorpresa po ang Lolong para po sa mga manonood natin. Ito na nga ang bagong yugto sa buhay at pakikipagsapalaran ni Lolong na mapapanood na simula ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi sa GMA. Ito po ang aming kauna-unahan taping para po sa bagong yugto ng Lolong. Ang totoo nga niyan, kahit po ang aming title, iibahin ho natin from Lolong Bayani ng Bayan, ngayon Lolong Pangil ng Maynila na siya. May mga bago ring makakasamang malalaking artista si Ruru. Nandito po si Miss Tessie Tomas, ganun din po si Mr. Ketchup Eusebio. Mga kasama rin po natin, Mr. Wendell Ramos, Matt Lozano, Yasser, Mr. Ruel Santiago. Mga kasama rin po natin. Ang mga karakter sa Tumahan na natutuhan ng mahalin ng mga manonood, hindi pa rin mawawala. Marami rin po na from Tumahan ngayon mapupunta na rin po dito sa Maynila. So abangan po natin kung sino-sino po ang mga mapupunta, papaano sila magkikita-kita. At para sa mga fans ng dambuhalang buhayang si Dakila, abangan po natin papaano ba muling magtatagpo si Lolong at ang kaibigan niya na si Dakila. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.